of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po ulit ng isang magandang araw at nawa po na sa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong umaga mga kabaka, patuloy po nating i-discuss yung patungkol po sa external parasite control po na experience po natin na gusto po nating ibahagi sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga po ay gusto po nating pagtuunan yung mga strategies po na ginagamit po natin pagdating po sa parasite control. Tatlo po yung ating ginagamit dyan na strategy at ang una po dyan ay yung tinatawag po nating regular monitoring. Mahalaga po na magkaroon po tayo ng visual na inspection sa ating mga baka kasi madali po nating makita. Katulad nga po nung isang araw, may dumating po kaming baka dito at sobrang dami pong ticks. Makita po natin dito sa may leeg ng ating mga baka na sobrang dami pong ticks. Kaya ang ginawa po natin ay hindi po natin sila hinalo dito sa ating kulungan at nilagay po natin sila doon sa receiving area po natin at yun nga po, naturukan na po natin ng ivermectin yung mga bakang yun at kusa lang pong malalaglag. So siguro sa loob po ng isang linggo ay malalaglag na po yung mga ticks na yan at saka na lang po natin sila ililipat po dito sa common po na kulungan pag wala na po yan. So sa regular inspection po natin ay titingnan po natin kung may mga nakadikit po na mga external parasites o katulad po ng mga ticks sa ating mga hayop at posible po pag nakita nyo pong nag-i-scratch yung ating mga baka, yan po ay posible po na signs na sila po ay mayroong kuto. Kaya kailangan po tinitingnan din po natin. At saka pag nakikita po natin na medyo nakakalbo o may mga nawawalang buhok ang ating mga alagang hayop, ay yan po ay signs na mayroon pong external parasites. So kaya mahalaga po yung regular monitoring sa pamamagitan po ng visual inspection. At ang pangalawa po dyan ay yung tinatawag po nating environmental management. Mahalaga dyan yung clean housing. Dapat po i-maintain po nating dry ang ating mga kulungan para po hindi po ito pagpugaran po ng mga langaw at para ma-reduce po natin yung parasite habitat. Kailangan dito nga po sa amin, every 3 days po ay tinatanggal po natin ang tae po ng ating mga baka para po ma-minimize po yung breeding sites po ng mga langaw. Ang sunod po dyan ay yung kung ang mga baka po natin ay nasa pasture, ay kailangan po natin magkaroon po ng pasture management. Kasi nga po yung mga ticks na yan, tumitira din po yan sa mga damuhan at kung hindi po maayos yung ating pasture management, yan po ay magdudulot ng infestation po ng mga external parasites. So mahalaga po yan. At ang panghuli po dyan ay yung biological control. Kailangan po mayroon po tayong mga predatory insects. May mga beneficial insects po katulad po ng parasitic wasps kung saan po ay kinokontrol po nila ang population po ng langaw dahil kinakain po nila yung larva po ng mga langaw. Nandiyan din po yung mga natural predators katulad po ng mga ibon o dito sa amin mga manok, pabo. Yan po sila ay tinitira po nila yung mga itlog po ng langaw at nakakatulong din po sila pagdating po sa control. So yan po yung mga natural predators po ng mga external parasites. So ganyan lang po kasimple yung strategies po natin for external parasite control. Tatlo lang po ito. Number 1 is regular monitoring. Number 2 ay environmental management. At ang number 3 po ay biological control. So sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Paler. Kami po ay patuloy na humihingi ng suporta. Paki-like, share, and follow po ang aming page, ang Great Ark Farm ni Kabakang Arnel sa YouTube at saka sa Facebook. Kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.